Good day, welcome back. This is a brand new video. Si Bradness. Stick around, ang pag-aaralan naman natin sa araw na ito ay ang panggagamot sa tulong ng engkanto de Diyos. Sa talata ng Juan 1:2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya ginagamit din ang paraan na ito ng ibang manggagamot dahil nakasulat din ito sa Bible. Sa Ecclesiastes 38, ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang na igagamot. Kaya't ang mga ito'y di kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang perasong kahoy upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon? May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayoy, papupurian siya ng lahat ng tao. Sa mga bagay na yan, kinukuha ng parmasyotiko ang mga gamot na ginagamit ng manggagamot sa pagpapagaling ng sakit at pagpapanauli ng kalusugan. Ano pat hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo itong ikabalisa. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Mag-alay ka ng insenso at ng handog na pagkain at buhusan mo ng langis ang iyong handog sa abot ng iyong makakaya. Yun ang sinasabi ng Biblia na mga ilang paraan ng paggagamot. Hindi lamang ito isang sistema ng panggagamot, isa rin itong paraan ng pamumuhay kung saan nakikiayon ka sa mahalagang puwersa ng kalikasan o mga natural na elemento ng ating katawan. Ito ay kumpletong revolusyon sa sining at siyensya. Ang mga nag-aaral sa atin ay patuloy na dumadami at gumagawa ng iba't ibang paraan ng natural na panggagamot sa kani-kanilang pamamaraan. Ang paggagamot sa tulong ng engkanto de Diyos. Ang engkanto de Diyos, nature spirits, yung mga binigay sa iyo na pinaalagaan sa nature, ay base sa realisasyon na ang tao ay pinanganak ng malusog at malakas at kanyang panatilin ito sa pamamagitan ng batas ng kalikasan. Kahit na ipinanganak na merong konting depekto, kaya niya itong alisin sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamahusay na natural na paraan ng panggagamot. Ang sariwang hangin, nakakatulong ang sikat ng araw, tamang pagkain, ehersisyo, pagre-relax, maayos na pag-iisip at pagiging positibo. Kasama ang pagdarasal at meditasyon ay bahagi ng buong katawan upang mapanatili itong maayos at balanse. Sabi nga ni Thomas Edison, The doctor of the future will give no medicine, but will involve the patient in the proper use of food, fresh air, and exercise. Ang karamdaman ay pinaniniwalaan na isang abnormal na kondisyon ng katawan na nagmula sa paglabag sa batas ng kalikasan. Ang bawat paglabag ay may epekto sa katawang laman
at nagiging mababa ang resistensya at gayon din naiipon ng mga toxin sa dugo at sa mga ugat. Sa mga maling pagdadayet, hindi lang ang ating tiyan ang naapektuhan. Kapag ka ang mga toxins ay naiipon, maapektuhan nito ang iba pang organs sa ating katawan tulad ng ating bituka, bato, balat at baga. Sila ay mapipilitang magtrabaho ng higit sa normal upang maalis sa ating sistema ang mga toxins na maaaring makasama sa ating kalusugan. Bukod pa rito, nagkakaroon din ito ng epekto maging mental o emotional. Nagdudulot ito ng hindi balanseng metabolismo sa loob ng ating mga cells. Kaya nasa maayos na kondisyon ng ating dugo at mga cells, ang mga mikrobyo ay napipigilang magparami at napupuksa ito kaagad ng mga depensa sa ating katawan. Sinasabi nga, the only way for rich man to be healthy is by exercise and abstinence, to live as if he were poor. Dahil kung mayaman ka, hindi ka marunong mag-control sa pagkain dahil sa dami ng pagkain, tapos kulang ka sa exercise, malaki ang chance na manghina ang iyong katawan dahil nahihirapan. Katulad ng sinabi sa Lucas 21:34, dadapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yon na gaya ng silo. Sa Korinto 4:18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa Jeremiah 30:15, bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan dahil sa kalakan ng iyong kasamaan. Sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumadami. Aking ginawa mga bagay na ito sa iyo. Sapagkat pagiginawahin kita at papagalangin kita sa iyong mga sugat. Yan ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah. Ibig sabihin magagamot ka, gagamitin mo rin yung powers ng nature. Yung powers na binigay niya na nandiyan sa mga puno, yung mga natural na hangin, ay gagamitin natin upang gumaling din ang ating karamdaman. May 3 prinsipyo ang panggagamot sa tulong ng engkanto de Diyos. Una, ang prinsipyo ng paraang ito ay nagsasabi na lahat ng karamdaman ay sanhi ng pag-ipon ng maruruming elemento sa ating katawan na nagiging dahilan para magloko ang ating pisikal na katawan. Ang ating katawan ay may kakayanan na alisin ang naipong dumi at toxins na maaring makalason sa dugo at ating organs. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tao ay mayroong ugali sa maling pagkain, maling pag-aalaga ng katawan na nagsasanhi ng nerbiyos, sobrang pagpapagod at lahat ng mga bagay na sobra at abuso sa katawan. Ang sinasabi ng prinsipyong ito ay nararapat na tulungan natin ang ating katawan upang maalis ang mga toxins na naiipon sa sistema natin at gamitin ang natural na paraan ng panggagamot. Dito sa mga ngaral, 6:7, nagpapagal ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanmay di siya nagkakaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigtan ng matalino sa magmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Wala ring kabuluhan para lamang hanging nagdaan. Kaya mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap na hindi naman makakamtan. Sino nakakalam kung ano mabuti sa taong nabuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalan tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Ngayon, ang pangalawa naman na prinsipyo,
sa panggagamot sa tulong ng engkanto de Diyos ay sinasabing ang lahat ng karamdaman katulad ng lagnat, sipon, pamamaga, anumang sakit ng tiyan ay hindi maayos na panunaw at mga sakit sa balat ay paraan ng ating katawan upang mailabas ang mga naiipong lason o toxin sa dugo. Ang sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, rayuma, hika, sakit sa bato ay resulta ng hindi paglabas ng toxins sa katawan at nadaragdagan pa ang mga toxins na ito dahil sa madalas ng pag-inom ng iba't ibang synthetic na gamot, bakuna, narcotics at iba pang gamot na gawa sa hindi natural na paraan. Ang pangatlo naman na paraan sa panggagamot ng engkanto de Diyos ay ang katawan ay nilikha na may sariling paraan upang gamutin ang anumang disorder sa loob nito at ibalik ang lahat sa normal na kondisyon sa pagtulong natin sa ating katawan sa tamang pamamaraan. Makakaya mong ibalik sa tama at normal ang lahat. Ang pagpapagaling sa karamdaman ay tunay na kasalalay sa ating sariling katawan at hindi lahat sa kamay ng doktor. Ang panggagamot sa tulong ng engkanto de Diyos at ang panggagamot gamit ang modernong sistema. Ang modernong medisina ay gumagamot ng sintomas at pumipigil sa karamdaman, ngunit maliit lamang ang epekto nito sa tunay na sanhi ng karamdaman. Ang mga modernong medisina ay naglalaman ng mga sangkap na makakatulong sa pagpigil o pagbawas ng karamdaman, ngunit ang lahat ng ito ay karaniwang may masamang side effects sa ating katawan. Ang mga gamot na ito ay karaniwang pinipigilan ang katawan sa kusa at natural niyang paraan ng paghilom o paggaling at mas pinahirap pa nito ang pag-recover ng katawan mula sa sakit. Sinasabi na kapag gumamit ng modernong gamot sa isang pasyente, siya ay napipilitang mag-recover ng 2 beses. Una, siya ay magre-recover mula sa kanyang sakit at pangalawa, mula sa mga gamot na ipinainom sa kanya. Hindi natin sinasabing masama ang gamot. Nire-recommenda lang natin yung sinasabi ng Biblia na mga natural healing. Na kung mapapagaling ka, yun muna ang iyong gawin. Kung tumataas ang blood pressure mo dahil puro mga mamantika at maalat ang kinakain mo, magkaroon ka muna ng control katulad ng sinasabi ng Biblia. Ang mga modernong gamot ay hindi direktang gumagamot ng sakit. Ang sakit ay nagpapatuloy. Binabago lang ng mga gamot na ito ang pattern ng karamdaman. Ang mga gamot na ito ay minsan sumisira din sa mga nutrients dahil ginagamit nila ito at pinipigilan ang absorption sa ating katawan. Bukod pa rito, ang lason na nilalabas ng mga gamot na ito ay nangyayari lalo na sa panahon na mahina ang depensa ng ating katawan. Ang kapangyarihan na maibalik ang kalusugan ng katawan ay nakasalalay sa natural na paraan at hindi sa iba't ibang klase ng gamot. Ang paraan ng modernong medisina ay naglalayong kontrahin ang sakit na nasa katawan na samantalang ang panggagamot gamit ang kapangyarihan ng engkanto de Diyos ay naglalayong maiwasan at tulungan ang katawan na makapag-adapt sa natural na paraan upang panatilihin ang kalusugan at ibalik ang balanse sa loob ng buong katawan. Kaya usually ang mahaba ang buhay, iba ang kanyang style ng living. Mas mahilig kumain ng mga gulay, nagpapaaraw, nagpapahangin, nagagala sa nature. Yun ang nagiging profile ng mahaba ang buhay. Ang panggagamot gamit ang kapangyarihan ng engkanto de Diyos ay naglalayong ibalik muli ang ating katawang laman mula sa abnormal
patungo sa normal na kondisyon at function at nag-a-adapt ito sa mga paraan ng pagpapagaling na kung saan ay umaayon sa paraan na natural at galing sa tulong ng engkanto de Diyos. Ang paraang ito ay nag-aalis sa sistema ng naipong toxins at lason na hindi nakakasama sa mga vital organs ng ating katawan. Tinutulungan din ito ang ating organs upang mailabas ang mga maruruming toxins sa ating dugo at nililinis nito ang ating sistema upang maging maganda ang function nito. Upang magamot ang karamdaman, ang una at mahalagang dapat gawin ay ayusin ang tamang pagkain at pagdadayet. Ito ay pinakamabisang paraan upang maalis at maiwasan ang pagdami ng naiipong dumi at toxin sa ating katawan at pinanatili nito ang balanse ng ating sistema. Mas magandang iwasan kumain ng mga pagkain na nakakapag-produce ng asido sa katawan. Bawasan ang masyadong pagkonsumo ng mga pagkain masyadong mataas ang protina, preservatives at fats sa isang buong linggo o mas marami pang araw. Mas makabubuting lumipat tayo sa pagkain katulad ng sariwang prutas na nakapaglilinis ng ating bituka. Kung ang katawan ay puno ng pagkain hindi nakakapagbigay ng magandang epekto sa katawan katulad sa isang taong may sakit, ang kumpletong paraan ng tamang pagdidyeta at pagkain ng tama sa loob ng isang linggo ay kailangan upang mailabas ang toxins sa katawan. Ang mga prutas at juices nito ay lubos na makakatulong. Tandaan na kapag tayo ay may sakit, iwasan muna ang lubos na pagkain ng sobra. Kumain lamang ng magagaan sa panunaw tulad ng mga prutas, hintayin lamang ang pagbalik ng karaniwang gana sa pagkain sa ating paggaling. Ang pagkawala ng gana sa pagkain ay signal ng ating katawan na huwag nating puwersahin ang ating panunaw na kumonsumo ng sobrang dami ng pagkain. Marami pang paraan upang gumaling ang karamdaman sa natural na paraan. Kailangan mapukaw natin ang ating katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga sagradong kaalaman at sikretong karunungan. Ang mga ehersisyo tulad ng mga yoga ay nagbibigay din ng mga pisikal na kalusugan at nagbabawas ng tensyon, maging ito ay pisikal, emotional o mental. Ang masahe man ay nagpapaganda ng daloy ng dugo sa ating nervous system at inaayos ang ating metabolismo. Ang balanseng pagdidyeta, sapat na exercise, ang paglanggap ng sariwang hangin, tamang pagbibilad sa sikat ng araw, pag-inom ng malinis na tubig, kalinisan sa pangangatawan, sapat na pahinga, positibong pag-iisip ay siguradong makapagbibigay ng maayos na kalusugan at pag-iwas sa karamdaman. Ang pagpapasting, ang tinatawag na pagpapasting, ay tumutukoy sa hindi pagkain sa loob ng maikling panahon o mahabang panahon para sa isang layunin. Ang pagpapasting ay pinakamatandang paraan at pinakamabisa at hindi kailangang gastusan ng malaking halaga upang magamot ang karamdaman. Ang pagpapasting ay karamihan ng ginawa sa iba't ibang relihiyon, maging ito'y nakasulat din sa Biblia. Kahit sa modernong panahon, ginagamit din ito ng mga doktor sa iba't ibang karamdaman. Nakasulat ito sa banal na aklat sa Exodo 34. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At sinulat ng Panginoon sa mga tapyas ng mga salita ng tipan ang 10 utos. Panahon ni Moses yun. At ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig.
dahil sa inyong buong kasalanan na inyong pinagkasalat sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahin ninyo siya sa galit. Ipinalangin nga ni David sa Diyos ang bata. At si David ay nag-ayuno fasting, at pumasok at humiga buong gabi sa lupa. At bumangon ng mga matatanda sa kanilang bahay at tumayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa. Ngunit siya'y ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. At nangyari, nang marinig ko ang salitang ito na ako'y naupo tumiyak at nanangis ng ilang araw at ako'y nag-ayuno, fasting uli, at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. Sa Ezra 8:21, na magkagayoy, nagtanyag ako ng ayuno doon, fasting uli, sa ilog ng Ahaba, upang tayo magpakababa sa harap ng ating Diyos, upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan sa ganang atin at sa ating mga bata at sa lahat ng ating pag-aari. Sapagkat ako'y nahihiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at mga nagkakabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Sa gayoy, nag-aayuno tayo, nagpapasting tayo at nagsisidalangin sa ating Diyos dahil dito dinidinig niya tayo. Nang magkagayoy, tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Diyos at naparoon sa silid ni Jonahan na anak ni Eliasib. At nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay o uminom man ng tubig, sapagkat siya'y nananangis dahil sa pagsalangsang nila sa pagkabihag. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nakaharap sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong magsikain o magsino man sa 3 araw gabi o araw. Ako man at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan, at sa gayoy papapasukin ko ang hari at hindi na ayon sa kautusan, at kung ako'y mamamatay ay mamamatay. Sa Daniel, isa sa classic example kung bakit lumakas ang kapangyarihan ni Daniel ay dahil din sa ginamit itong paraan nito. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at sa mga samo ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay. Ni pumasok man ang karne, ni alak man sa aking bibig. Ni naglangis man ako hanggang sa tapos ng 3 buong linggo. Hipan ninyo ang pakakaksasyon. Magsipangilin kayo ng isang ayuno, fasting uli. Magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas, nagutom si Kristo. Sa loob ng 40 araw na tinutokso ng dyablo ang Panginoong Diyos, hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yon. At nang maganap ang mga yon, ay nagutom siya. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na muka, sapagkat kanilang pinasasama ang mga muka nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang ganti. Na magkagayoy, nang sila'y nakapag-ayuno na at nakapanalangin at may patong mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. At nang lagay na sa kanila ng mga matatanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pag-aayuno, ay tinagubuilin sila sa Panginoon ng kanilang sinasampalatayanan. Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa iyong mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno.
sa pagpapagal, sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madala, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno, fasting ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Ang karaniwang sanhi ng karaniwang mga karamdaman ay pag-iipon ng ating katawan ng toxins at lason na dulot na sobrang pagkain. Karamihan ng taong kumakain ng sobra ay yung mga taong hindi aktibo sa pag-ehersisyo at kumakain pa ng sobra. Ito ay nagpapahirap sa ating panunaw o digestive system, mga organs na magiging sanhi ng pagbara ng ugat at lason sa ating dugo. Ang pagtunaw at paglabas ng toxin ay magiging mabagal at nakakaapekto sa tamang pag-function ng ating buong sistema. Ang sanhi ng karamdaman ay sumasabay sa panahong mahina ang ating depensa dahil sa mga lasong ito. Ang tanging solusyon sa bawat karamdaman ay kontrahin ang sanhi ng karamdamang ito sa pamamagitan ng pagbabawas sa sobrang pagkain o pagpapasting. Sa panahong ginugutom o binabawasan natin ang sobrang pagkain, tinutulungan natin ang ating mga organs katulad ng bituka, bato, ang ating balat, tambaga para magkaroon ng pagkakataon na mailabas at mabawasan ang naipong lason o toxin sa katawan at sistema. Ang pagpapasting ay isang proseso ng paglilinis ng sistema ng katawan at ito ay mabilis at epektibong paraan. Ang patuloy na paglilinis at pagbabawas ng mga lason, mga toxin na naging sanhi ng sakit ay tumutulong upang itama ang maling pagkain at pamumuhay. Ito ay magdudulot ng regeneration sa dugo at nire-repair nito ang iba't ibang tissues sa ating katawan. Ang duration o haba ng pagpapasting ay depende sa edad ng pasyente, sa klase ng karamdaman at sa dami ng gamot na nainom sa panggagamot ng kanyang karamdaman. Ang duration o haba ng pagpapasting ay mahalaga sapagkat ang sobrang tagal o haba ng pagpapasting ay delikado rin. Mas nire-recommendang sumailalim sa 2 hanggang 3 araw na pagpapasting hanggang sa makapag-adjust ang katawan at maaari itong habaan sa bawat araw, ngunit hindi ito dapat sumobra sa isang buong linggo. Ito ay makakatulong sa may sakit na unti-unting makarecover at mailabas ang mga toxic waste na hindi magkakaroon ng masamang epekto sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pagpapasting, mahalaga ang tamang pamumuhay at balanseng pagdidieta upang tuloy-tuloy na bumalik ang sigla ng katawan. Malaking tulong pagpapasting sa mga sakit sa tiyan at bituka, gayon din sa iba pang kondisyon ng bato at atay. Makakatulong din ito sa paggamot sa sakit sa balat tulad ng eczema. Kahit sa mga sakit sa nervous system o sa utak, lubos din nakakatulong parang ito. Ang fasting ay hindi rin ginagamit sa lahat ng uri ng sakit sa mga kaso ng diabetes, tuberculosis, at iba pang disorder sa utak katulad ng neurasthenia. Ang mahabang pagpapasting ay nakakasama. Ngunit, ito ay hindi naman makakasama basta't sapat ang pahinga ng pasyente at may tamang monitoring at pag-aalaga. Kaya sa Daniel 1:12, ipinamamanik ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makakain at tubig na may inom. Kung magkagayoy, masdan mo ang aming mga muka sa harap mo at ang muka ng mga binata na nagsikay ng pagkain ng hari at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa inyong mga lingkod. Sa gayon, dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. Ang comparison nito sila Daniel, gulay lang at saka tubig. Yung iba namang meron ding kapangyarihan ay ang pagkain ng hari. At saka tapusan ng 10 araw ay nagpakitang lalong maganda ang kanilang mga muka, ang mga muka nila Daniel. At sila'y lalong mataba sa laman kaysa sa lahat ng binata na nagsikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak at ang kanilang inuman at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kalaman
at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pangunawa sa lahat ng pangitain at panaginip. Mga paraan ng pagpapasting. Ang pinakamabisang paraan, pinakaligtas at epektibong paraan ng pagpapasting ay tinatawag ding juice fasting. Kung dati tubig lamang ginagamit upang magpasting, napag-alaman na mas maganda rin ang epekto ng juice kaysa sa tubig lamang. Sa oras na tayo ay nagpapasting, ang ating katawan ay naglalabas na malaking bahagi ng naipong dumi at lason sa katawan. Matutulungan natin ang katawan sa prosesong ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga juices. Ang pag-eliminate ng uric acid at iba pang inorganic acid ay mas mapapabilis. Ang asukal na nanggagaling sa mga juices ay nagpapalakas ng puso. Ito ay pinakamagandang paraan upang mag-fasting. Ang mga vitamins, minerals, ang iba pang elemento ay matatagpuan sa sariwang gulay at fruit juices. Malaking natutulong nito sa pagbabalik sa normal na proseso ng ating katawan. Kaya sinasabing kumain ka sa puno ng buhay na usually mga fruits. Nagsusupply sila ng kinakailangang elemento para sa paggaling ng sariling katawan at sa pagbabago ng cell nang sa ganon ay mapabilis ang paggaling. Lahat ng juice o katas ay dapat ihanda galing sa sariwang prutas bago inumin. Ang mga delata, mga preparadong juices ay hindi dapat gamitin o inumin. Ang pag-iingat ay kailangang isagawa sa lahat ng uri ng pagpapasting o hindi ang pagkain. Ang kumpletong pag-alis ng laman o dumi ng bituka sa simula ng pagpapasting gamit ang mga example laboratory ay makakatulong upang ang pasyente hindi maabala ng kabag o anumang dumi na hindi nalalabas ng katawan. Ang pasyente ay nararapat makalanghap ng sariwang hangin hanggat maaari, uminom din ng maligamgam na tubig sa tuwing nauuhaw. Ang sariwang juice ay maaaring ihalo sa malinis na tubig. Maraming enerhiya ang nauuwi habang nagpapasing sa paraan ng paglabas ng naipong lason o toxin. Sa makatwid, napakalaga na magkaroon ng sapat na pahinga ang katawan at isipan habang nagpapasting. Sa mga kaso ng pagpapasting kung saan ginagamit lamang ang fruit juices, lalo na mga katas ng ubas o orange, ang lason ay mabilis na pumapasok sa ating sirkulasyon at nagre-resolve ng sobrang toxin na makakapekto sa normal na function ng ating katawan. Ito ay nagre-resulta ng pagkahilo na sinusundan ng minsan pagsusuka. Kung ang sintomas na nagpapatuloy, mas nakakainam na itigil ang pagpapasin at kumain ng gulay na fiber tulad ng mga dahon, madadaong gulay, hanggang ang pag-function ng katawan ay bumalik sa normal. Ang mga taong sobra sa timbang ay mas madali makapag-adjust kahit walang kinakain. Ang pagbaba ng timbang ay hindi nila pinag-aalala at ikinatutuwa pa nila ang pagpapasting. Ang unang araw ng pagkagutom, ang pinakamahirap na parte na pinagdadaanan. Ang pagkasabik sa pagkain ay unti-unting mababawasan habang pinagpapatuloy ang pagpapasting. Ang mga taong may malubhang karamdaman ay walang gana sa pagkain at ang pagpapasting ay nagiging natural na sa kanila. Ang simpleng paraan ay itigil ang pagkain hanggang ang gana ay bumalik o hanggang gumanda ang pakiramdam. Tanging ang mga simpleng ehersisyo lamang tulad ng maikling paglalakad ay maaaring isagawa habang nagpapasting. Dahil siyempre medyo nagbabago yung lakas mo. Ang maligamgam na tubig ay pwedeng ipaligo sa panahong ito. Ang malamig na tubig ay hindi masyado nire-rekomenda. Ang paglabas sa pagpapaaraw at pagpapahangin ay dapat gawin araw-araw. Minsan ang paraan ng pagpapasting ay nagre-resulta ng hindi agad pagkatulog dahil nag-a-adjust pa nga ang ating katawan. Ano pa ba mga pakinabang? Maraming pakinabang ang pagpapasting. Sa panahon ng mahabang pagpapasting, kinukonsumo ng katawan ang reserbang enerhiya nito. Habang nagkukulang ang katawan sa kinakailangan sustansya, lalo na sa protina at fats, ang katawan ay tutunawin ang sariling tissue sa paraan ng self-digestion.
subalit hindi naman ito lubang nakakasama. Upang tunawin at gamitin ng katawan ang mga cells at tissues na sira na mahina na kinakailangan ng katawan. Ito ang sikreto ng pagiging epektibo ng fasting bilang solusyon sa paraan ng panggagamot at pag-rejuvenate. Habang nagpa-fasting, ang pagbubuo ng bago at malusog na cells ay napapabilis sa pamamagitan ng mga acid na nilalabas na cells na sira na. Huwag kang magpapalit para kang yung ibang mo maalis. Kaya ginagamit din natin ng mga recharging prayers para lumakas ang ating katawan. Ang kapasidad ng ating organs ay lalakas habang ito ay nakakapagpahinga. Ang magandang resulta ng pagpapasting ay depende kung paano ito ititigil. Ang tamang paraan ng pagtigil ng pagpapasting ay ang mga sumusunod: iwasan ng labis o sobrang pagkain, nguyain na mabuti ang pagkain bago lunukin, maglaan ng ilang araw kung magbabago sa nakasanayang uri ng pagkain. Kung pagpaplanuhan ng mabuti ang paglipat sa matitigas na pagkain, ay hindi ito magdudulot ng discomfort o pinsala. Nararapat din magkaroon ng sapat na pahinga o agwat sa panahon ng pagpapalit ng pagkain. Ang pagpili ng angkop na uri ng pagkain ay mahalagang bunga ng pagpapasting. Ito po ay isang bahagi lamang ng ating sagradong Aklat 11 na 4 ang kanyang bahagi. Kaya po, enjoy po kayo, take care, and God bless us all sa susunod pa nating pag-aaral. Ito muli si Brad Ness. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.